guys! Welcome to TDSI. Ngayong araw, isa na naman pong graduate from Batch 1 ang aalamin natin kung ano ang naging journey niya inside TDSI. Here's Sir Erwin. Hi, Sir Erwin! Hello! Hi, Sir Erwin! Can you please introduce yourself para sa mga kapwa din po nating traders or TDSI student? Yes. I'm Erwin Endaya. And siguro I've been an employee sa finance department ng mga 18 years na. Yan. And I took up BS Accountancy and pumasa naman as a CPA. Ayan. So I've been an employee for more than 18 years now. Yan. So sir, talagang regarding pala sa financial ang iyong field. Pero meron ka na bang background sa trading prior this TDSI? Yes, nung 2018 na nakilala ko si ganda ko, si Lioness. And then yun, nag-try ako na mag-open ng account sa local market. So 5 years ka na po palang nagtitrade, pero Yes. Local market that time. So sir, how did you learn about TDSI naman po? Oo, sa TDSI, nung yun nga, nag-start ako nung 2018. Nakilala ko si ganda ko kasi I've been following yung mga trading groups. Ayan, so may isang ganda ko na nagcha-challenge na mapakitaan daw ng mga ports. Sabi ko, mukhang ano to mukhang alam niya yung sinasabi niya. So na-curious ako and then I started following her blogs. And then yun nga, naglabas siya ng apprenticeship program, yung GUT, Give Up Tomorrow. Kaya hindi ako nakasali kasi busy sa work. So nung naglabas siya ng yun nga, TDS, ayun, so sinikap ko talaga gawin yung mga assignments. Siyempre parang 100 charts na yata yun yung pinagawa niya para ma-recognize ka as TDS. Ayun, nakapasa naman. And then nakita ko naman yung mga books, bumili ako. So effective naman sa local market. And then kaya lang hindi pa ako nakapasa hanggang ngayon yung TDS. So since naglabas naman siya ng program for international markets, yun, tinake up ko na yung TDSI earlier this year. Kaya batch 1 ako ng crypto TDSI. Nauna pa yung TDSI mo sa TDS. Yes, oo nga. So sir, when did you join TDS? Batch 1? That was... Yes, before pandemic pa yata yun or 2019 may naglabas si Lioness ng TDS. Pero itong TDSI, kailan ka po sumali ng TDSI, sir? Batch 1, so nagpa-register ng late 2022, tama ba? And then nag-start yung batch 1 ng January 2023. So sir, ano ba ang TDSI para sa'yo and what were your expectations about joining? Yung expectation ko kasi since yun nga, alam ko na yung TDS, yung mga teachings ni Lioness, yun, alam ko naman na magiging bagong learning experience kasi international market siya. Pero I know na I'm in good hands kasi sa TDS hindi naman ako ganun na natalo ng sobrang laki, hindi ako naipit, nasunog. So in-expect ko rin ganun din yung care ni ganda ko and the group na on how they will teach the students. Sir, can you tell us about your experience as a TDSI student? Ayan. So yung mga experience ko, yun nga, yung sa una akala ko strategy kagad. So nagulat ako, syempre may mindsetting muna, first few days, yan, mindsetting muna, sabi niya emptying your cup. So kung ano yung natutunan mo sa local market, ikalimutan mo muna yon kasi we will be trading international market. Ayan. And then yun nga, yung trusting the process. Ayan, so may video din yata ng mga ganon. So basta you trust
the process of TDSI, and then naglabas din ng checklist before you trade. So yun, napakalaking tulong din nun yung checklist na yon. And then naglabas din ng Kilos Plus. So parang mas mas upgraded Kilos. Ayun. And then yung during trading, yun, di naman nagkukulang sa mga reminders, sa mga videos, at sa mga live sessions. Kaya yun yung kinaganda ng TDSI kasi sobrang guided ka every step of the way hanggang makagraduate ka. Yan. So, aside dun sa mga na-mention mo, sir, ano-ano pa yung mga activities nyo inside TDSI? Ayun, mga activities, ang pinakamahalaga for me yung communicating with your RM eh. Yun, that's for me yun. Kasi yung ibang mga activities sa'yo talaga, kasi it's up to you kung babasahin mo, kung papanoorin mo yung mga videos, pero yung communication with your RM saka yung checklist, yun yung mahalaga. Kasi i-remind ka rin ni RM kung nag-checklist ka ba bago ka mag-trade yan. So yun nga, pag nagreklamo ka, lagi kang talo. So, nandyan yung RM para encourage yung mga students. Ayan. Ano ba, sir, ang TDSI program para sa'yo? TDSI program, ito yung proper guidance in trading international markets, and then having your trading buddy, which is your RM, and yung third ko is yung discovering something new about yourself every time you trade. So, yun yung TDSI for me. So, every time na nagtitrade ka, parang may new learnings kang natututunan. Yes, so mas nakikilala mo yung sarili mo. Yan. Parang mas dito, inside TDSI program, parang mas na-develop yung sarili mo as a trader. Saka hindi lang sa trading, sa life din. Yan, ma-apply mo rin siya sa life. Sir, what are the 3 best things naman being a TDSI student? Being a TDSI student. Ayun, best thing nga is properly guided ka, and then hindi ka talaga nangangapa sa dilim. Kasi nga, nandiyan naman yung si Lioness saka yung group i-guide ka. And then, hindi mo kailangan ng sobrang laking capital. So yun yung kinaibahan kasi parang sa local market you need to have a minimum of 8,000 per trade yata eh. So dito nagulat ako na yun nga, pwede pala kahit 5,000 pwede na. Yun. Ayun yung kinagandahan ng TDSI. Yun, and additional options to earn kasi as TDSI you are trading international markets, so merong long and shorting, kaya mas marami kang opportunity to earn. Sabi mo nga, sir, way back 2018? Yes. Way back 2018, you're a local market trader. So ngayon, pumasok ka na sa international market, hindi ka ba natakot mag-trade or subukan itong international? Yes, hindi naman ako natakot kasi yun nga, properly guided naman during the TDS days pa lang. So, properly guided na kami. Kaya yung mga matakot na masunog or maipit, wala sa mind ko yun. Kaya madali for me na pumasok sa international markets kasi you know that you are in good hands. Nag-bootcamp ka rin ba, sir? Yes, trade management. Regarding sa schedule mo naman, sir, hindi ka ba nahirapan mag-trade dito sa ating international market? Hindi naman ako nahirapan. Well, at first, mahirap sa schedule kasi yun nga sa crypto, 24/7. So, at first, mahirap. Pero once you get to trade na medyo meron ka na maraming trades na ginagawa, nalalaman mo na kung kung kailan yung magandang galaw, anong magandang oras.
Kaya lang, yun nga, you have to absorb losses before you learn that. Kaya malaki nga rin yung natutulong ng mga losses kasi nga you get to think about it, parang rewind and then learn kung paano hindi na ganun mo ma-experience, or kung ma-experience mo man siya, may handle mo na siya ng mas maayos. Ano naman, sir, ang kagandahan ng global market compared dito sa local market? Yes, mas maraming trading participants sa crypto, and then may additional option ka nga to earn kasi may shorting. And sa crypto din, 24/7 yung trading. So even weekends, pwede ka rin mag-trade. So, talagang mas unlike sa PSE na may limited lang yung time. Limited lang. Parang madalas sakto pa sa work Oo, hour. sa working mo. Yun din Sir, can you tell us about the trades that you made? Ano yung pinakamalaking gain at pinakamalaking losses mo? And how did you overcome those losses? Anong tatandaan ko kasi, pinakamalaking kong loss lang is 10% loss. Kasi talagang tinatry kong maging discipline sa pag-set up ng stop loss. So, once na nakapasok na sa trade, yun nga, set mo na yung stop loss. So, medyo during that time, bago-bago pa sa crypto, sabi ko, nako, kung mataas yung loss, mataas din yung gain. Kaya tinake ko na yun, yung 10% na loss na yun. So, after nun, yun, pababa na ng pababa. Ang medyo naging stressful lang kasi nga yun nga, mga losing streaks. So, maliliit na losses, pero marami. So, yun yung medyo, kaya natagalan yung pag-graduate ko. And then, yung pinakamalaki ko namang, yes. Yung pinakamalaki ko namang gain is, yun nga, yung, napabayaan ko siya, nakatulog ako. Tapos, yun nga, pagkita ko, nasa 150% gain na. So, yun. Sabi ko, okay din pala pag nakatulugan. At least may stop loss ka. Kasi I reviewed din yung mga previous videos ni Lioness na tsaka yung mga live sessions. Minsan nga daw nakakatulugan niya, or minsan after 1 or 2 hours, saka lang niya nababalikan. So, as long as naka-set yung stop loss mo, yun, let the market do what it does. Yun lang. So, sir, sabi mo nga, di ba, parang naka-3 sets ka ng pag-trade mo. 3 resets. 3 resets ka. Na for losses kasi yun. How did you deal with those losses? Yun, at first talaga masakit kasi ano ba yung may mali ba akong ginagawa, ganyan. Sabi ko, parang tsaka lumalabas na yung mga nakaka-graduate na. So nagkataon na ako kay RM, bakit ako hindi pa ako gumagraduate? Lagi ko namang ginagawa yung mga sinasabi ni Lioness sa ni RM. So yun, nagtataka na rin ako sa ko. So self-doubt din kasi 3 resets na, ilang months na yun. And then, yun nga, now na nakagraduate na, ayun pala, doon ko na-realize na yung mga losses, it teaches you to be tough and resilient pala yun. So now na once na nakagraduate ka na, hindi na, mas confident ka na kahit may mga losses, eventually, a series of trades, makakagraduate ka na. So, yun. Kaya now, yun nga, sa journey ko sa other international markets, saka sa masterclass, now I welcome losses na. Kasi you will never know kung ano yung bago mong realizations or lessons na may tuturo sa'yo ng losses na yun. Ano naman, sir, yung mga mistakes that you've made and paano mo siya na-overcome? Ayun, so number 1 mistake ko is yun nga, hindi nag-review ng checklist. So medyo pag di ba, pag stress ka sa work, trade na kagad pag may so hindi mo na review, hindi mo na yung emotion mo, kung objective ka during that day, kung galit ka sa mga kasama mo sa work, disappoint ka, yun. Tapos
Second na mistake is yung nag-anticipate. So, pinipilit ko yung trade. Meron na yan. Okay na yan. So, ganun. So, pasok na sa trade. Ayan. And then, yung next is nagmamadali ka kasi nga, hinahanap mo pa yung best time to trade ng sarili mo eh. Hinahanap mo pa siya. So, nagmamadali ka. Instead na buy, sell yung mapindot mo. Ayun, naka-short ka na pa. Ayun, yun yung mga mistakes na madalas kong nung nagsisimula pa lang sa crypto. So parang ngayon na unti-unti nalaman mo na kung paano mo siya itatama. Yes. So, dahil na rin sa checklist na lagi mo check. So, ano naman yung hardest part of your ano talaga? Game. Ano naman, sir, yung hardest part of your trading journey? Hardest part is ang hardest part kasi parang eventually kasi lahat ng traders gusto mong mag full time eh. So nandun yung mindset mo na hindi, sige, mag-trade ka na, mag-trade, kikita ka. Parang ganun na yung nakafocus ka na sa gain. So at first talagang yun yung ano ko, ba't ba ako nagtitrade? Ba't ako natatalo? Ang goal ko nga para kumita. So yun yung mindset. Yun lang yung pinaka-hardest part na kailangan mong i-modify sa sarili mo. Ayan. So once na, Talagang ang pinakamahirap talaga is yung sarili mo. Yun ang pinakamahirap labanan. Yes. Ikaw talaga yung kalaban mo sa sarili mo. So once na na-overcome mo na siya na hindi ka na naghahanap ng gains, yun nga, pag hindi mo hinahanap, dumadating. Kaya yun. For you, sir, was trading hard? Trading is not hard. It's simple kasi buy and sell lang eh. So, nagiging hard siya or difficult kasi nga sa mindset ko at sa mindset ng ibang tao. Kasi, yun nga, ang akala natin yung trading is, yun nga, kikita na kagad eh. So, yung dealing with losses, kasi hindi tayo nasanay na, yun eh, na laging natatalo. Kasi sa buhay, di ba, gusto mo, top 1 ka lagi or mataas yung score mo lagi. Iniiwasan natin yung losses. Dito sa trading, hindi mo talaga siya maiiwasan. Kung hindi mo siya matatanggap na hindi ka matalo, mahihirapan ka sa trading. So yun yung naging struggle ko before na yun nga, yun yung kinagandahan ng trading management or yung bootcamp na sinalihan ko na expect mo na may losses ka sa trading and then kailangan mo lang ma-brainwash ka lang or hugasan mo ulit yung utak mo na i-change mo yung mindset mo about trading para hindi ka mahirapan. So, ngayon, sir, finally, after 3 resets, na ngayon graduate ka na, diba? How does it feel na finally ngayon is makakagraduate ka? Ayun, masarap sa feeling na nakagraduate after ilang buwan ng ilang stressful months saka mga disappointments sa crypto. Masarap yung feeling and then parang na-unlock, parang may na-unlock na higher level sa sarili mo, sa sarili ko. After kung nalaman na nag-graduate na ako. And then, yung mga sumusunod, yung mga trades ko ngayon, hindi na ganun kabigat kasi alam ko naman na eventually after series of losing trades, magkakaroon naman ako, mabibigyan ako ni market ng series of winning trades naman. For you, sir, can you tell or can you say that TDSI program was really effective? Yes, it's very effective. Since alam ko naman sa sarili ko, hindi naman ako ganun ka fast learner. Normal na tao lang ako. And then, tapos nag-graduate pa ako. So, TDSI is programmed or it's designed for newbies talaga. Yan. Or kahit na may alam ka na kahit konti,
basta trust the process of TDSI and attend yung mga trade management or boot camps. Ayun, ma-unleash yung potential ng isang tao when it comes to trading. And then eventually sa trading, and then ma-apply mo rin siya sa real life sa buhay mo. So, sir, ngayon nga, sabi mo, di ba, finally, you're a graduate from TDSI Yes, as a may diploma. student. As a crypto student, di ba? Will you recommend TDSI sa family members, friends, or colleagues mo to be part of our program? Yes, hindi lang TDSI. Nung TDS ako, matagal ko na nare-recommend sa family members, saka sa colleagues. Ayan, siguro hindi pa nila nakikita yung, ayoko naman kasi syempre i-post yung yung gains, di ba? So, matagal ko na siyang nire-recommend, and siguro kailangan lang din na nila ma-experience talaga. Kasi kahit i-recommend mo kung wala silang interest sa trading, hindi rin talaga nila maiisip. So, Sir Erwin, ngayon na finally graduate ka na dito sa ating TDSI. Ano po yung final message mo para sa mga kapwa mo TDSI students or kapwa mo traders na gusto rin sumali or subukan ang international or global market? Sa mga kapwa ko traders sa crypto or sa US, sa forex na hindi pa nakagraduate, laban lang tayo. Ayan, ang dami ko ng siguro makaka-relate na kayo sa akin kasi 3 resets na. So, sa mga hindi pa gumagraduate, kahit 4 resets, 5 resets yan, si market lang yung magbibigay sa atin ng gain. So, you don't have to doubt yourself. You don't have to doubt TDSI. So, subok na yan. And eventually, magkakaroon din tayo ng gains. And then, you will really realize na merong level na na-unlock sa inyo once na nakagraduate na kayo. So, keep on trading, keep on absorbing losses. Kasi, yun nga, kaninang sinabi ko kay Yuki na eventually, yung mga losses na yon, it will give you yung mga madidiscover nyo sa sarili nyo na yung potential nyo. So, it will come through those losses. And then for yung nag-iisip pa na maging TDSI, yan, sumali lang kayo. You are in good hands talaga. So, akala nyo na kailangan matalino ka, kailangan finance, may background ka sa finance. Hindi nyo kailangan yun. Kailangan nyo lang proper guidance. So, nandyan naman yung TDSI, si Lioness and the team to guide you. So, mag-register na kayo. So, thank you so much po, sir. And we're so proud of you po na finally, yes, sabi mo nga, may na-unlock. Diba? Oo nga. Achieve something by this time, di ba? So, parang, eto na yon. So, congratulations po ulit, sir. We're so proud of you po. And thank you for trusting TDSI to be part of your journey dito sa international or global market. Yes, so, thank you rin. Thank you po. So, thank you po, sir. Bye!